Tinanggihan ng Iran ang 48 oras na ultimatum ni US President Donald Trump na buksan ang Strait of Hormuz sa commercial shipping. Sa halip naglunsad ang Tehran ng missile attack sa Israel at Kuwait nitong linggo. Dati nang nagbanta si Trump na sisirain ang mahalagang infrastruktura ng Iran kung hindi tatanggapin nito ang ceasefire deal sa loob ng 2 araw. Mariin namang kinondenaan ng Iran ang banta. These threats are simply an indication of a criminal mindset. This is an express public incitement for war crimes and crimes against humanity. And I would say for genocide, because threatening to attack a country's critical infrastructure, energy sector, it would mean that you want to put at risk the whole population. And this is nothing less than war crimes and crimes against humanity. Noong Sabado, isang petrochemical hub sa timog kanluran ng Iran ang tinira ng US forces kung saan 5 ang namatay. Kasama ang video ng pagsabog, nagpost si Trump na may tekstong nagsasabing marami umanong lider ng Iran ang namatay sa pag-atake. Noong Biyernes, inangkin ng Tehran ang pagpapabagsak sa isang F-15 warplane at isang A-10 ground attack aircraft ng US sa Persian Gulf. Sa American media, may ulat na nasagip ng US Special Forces ang isang crew member ng warplane habang ang isa pa ay nananatiling nawawala.